ba yun? Tulog na ako. Oh, anong ginagawa mo dito? Unboxing? Ngayon na? Papahinga ako eh. Unboxing? Papahinga yung tao eh. Ano ba meron dito? Ba't kailangan ko i-unbox to? O yan ah, unboxing mo. Tutulog na ako. Storbo ka. Parang may iba dito ah. Ito. Wow! Yan, bagong packaging na Asus. Bagong video card din from Asus and Nvidia. Bagong family ng GeForce. Okay. So, hello, ako si Paul Tan. Para sa hindi nakakilala sa akin, grupo ako, member ako ng Rignubis. At kayo ay nanonood ng Pinoy version ng unboxing ng Asus GeForce GTX 680. Well, ano ba ang bago dito? Mamaya makikita natin yung mga bagong features ng 680 na video card. Pero tingnan muna natin yung bagong neat and nice na packaging ng Asus. May claw na nakalmot, no? Well, parang scratch sa kalaban nila na video card maker din. Kasi pula no? Well, ano bang sa akin sa intindi ko sa image, parang hit nila ito o against para sa AMD na kalaban nila. Well, totoo nga ba na kaya niya itong talunin ang 7970? Malalaman din natin yan sa review. Pero according din sa mga base na o mga alam na natin, nakikita natin sa mga review sites, alam natin napakalakas ng video card na ito. Ngayon, tingnan natin mga key features ng video card na GTX 680. Unang-una, syempre Asus ito. So, bali may GPU tweak siyang kasama na software. Magandang magamit natin yung GPU tweak na yan para ma-overclock natin ng mas maganda yung GPU natin na GTX 680. Katapos, meron din siyang 2GB GDDR5, 2GB na memory. Katapos, DX11 na siya na graphics card. Siyempre, 3.0 siya na PCIe Express. Ibig sabihin yan, mas matulin siya ng 2 beses compare sa PCIe 2.0. Okay, ano pa? SLI siya, compatible. O, pwede siya sa SLI na setup. PCEX, supported din niya. At saka 3D Vision. Okay, so tingnan naman natin yung likod ng box. Kung para makita natin yung mga ibang mga features nito. Isa pa palang good news para sa atin mga Nvidia users o para sa mga nag-aabang sa 680 na graphics card. Pwede na pala kayong mag-setup o gumamit ng 3D Vision at saka ng surround na TV. Ibig sabihin, tatlong sabay-sabay na monitors ang pwede nyong gamitin sa isang GPU lang ng Nvidia. Compare sa dati nilang family of previous version, hindi pwede yon. So this time possible na. Good news yan. At saka pwede pang 3D Vision mode. Okay, ano pa? Meron siyang GPU boost. Ibig sabihin yan, yung stock clock na 680 na GeForce ay 1006 MHz. Pwede niya i-boost yun ng 5% o 10%. Sabihin, pwede maging 1059 MHz o above yung performance niya kung kailangan ng games o ng application na ginagamit nyo. Adaptive vertical sync din siya. Ano yung ibig sabihin yan? Compare sa vertical sync na ginagawa niya 60 frames per second lang ang iyong gameplay o frames per second at tapos inaalis niya yung parang line na nakikita nyo, parang tier na line sa kapag look around kayo sa game habang naglalaro kayo. Well, yung adaptive vertical sync naman, ginagawa niya ay hindi niya lang basta tinatanggal yung tier na yon sa image. Ginagawa niya pa, kapag bumabagsak na yung frame rate nyo below 60, ino-off niya yun. So, adaptive siya. Nag-on and off siya kusa. Para maging yung performance ng ating gameplay, yung frames per second natin, manatiling mataas. Okay. Tingnan natin yung mismong box para makita natin kung anong sorpresa ang binili sa atin ng Asus. Okay, black box pa rin. Katulad sa mga DirectCU 2 at mga previous na video card ng Asus. At meron siyang box na naglalaman ito ng manual. O, tingnan natin. Okay, tama ako. Speed setup guide, bago itsura niya, bago yung color niya, red siya.
Okay, tapos color dito. Tama ako? Okay. So, makakatulong yan sa inyo. Tapos, may naman din siyang CD, driver CD. Suggest, download nyo yung pinaka-latest na driver sa NVIDIA at saka naman yung latest na software sa ASUS website. Okay, ito naman ay naglalaman ng mga accessories. So, isa lang yung laman na accessories niya. Ito yung 6-pin, Molex to 6-pin power connector. Well, makakaasa tayo, baka meron pang pine-prepare na maganda ang ASUS sa atin sa mga next versions nila ng GTX 680. Hintayin na lang natin. Okay, looking at the card, tanggalin natin sa plastic. Okay, ito yung GeForce GTX 680 ng ASUS. So you can see, sinupport nila yung green team, black and green team ng GeForce. Yan, nag-complement sa mismong video card. At nakita nyo naman, halos pare siya ng form ng 580. Pero ang pinagkaiba lang niya, ewan ko kung napansin nyo din, yung fan niya wala sa gitna. Okay, anong ibig sabihin yan? Well, nakakatulong yan dahil since na ang higop ng fan na ito ay paganito, mas magkakaroon ng malaking daanan yung airflow palabas dito. Mas nakakatulong na makasipsip siya ng mas maraming positive air, palabas negative air. At lumalabas din yung mga negative air dito sa mga vents na to, at saka dito sa mga puwang na yan. Tapos dito naman intake ng positive air. Okay, tingnan natin yung side ng GPU. Dalawang connector ng SLI, ibig sabihin supported niya 2-way, 3-way, and 4-way SLI. At kung gusto nyo mag-install ng apat ito, wow, ewan ko lang kung gaano kabilis yun. Sana meron mag-setup ng ganyan. Okay, 6-pin, dalawang 6-pin power connector lang ang kailangan niya. At ito'y bago para sa high-end na GPU ng NVIDIA. Dalawang 6-pin lang. Usually is dalawang 8-pin or 8-pin and 6-pin. Pero this time 6-pin, dalawa lang. At isa pa, bago yung arrangement niya. Parang nakahagdanan, no? Sa akin, parang mas okay yan. Kasi kapag nagki-cable management tayo, para mas mangyayari, makikita mo na lang yung 6-pin na isa. Yung isang 6-pin dito matatago o matatakpan na nung isa. Which is a plus para sa mas magandang itsura ng cable management. Okay, ano pa? Logo ng GeForce GTX, green and glossy black material. Okay. 3.0 na PCIe Express running at X16. Pero mas mabilis siya compare sa 2.0 na PCIe. Katapos, likod ng PCB, black. Which is very, very nice. Katapos, yung I/O shield naman niya, dalawang DVI, isang dual link, at saka isang single link. Tapos, meron din tayong HDMI port at saka display port, no? So, kung gusto natin mag-install ng 3-way o ng 3D vision at saka surround na monitor, tatlo sabay-sabay, pwede natin gamitin ito. At tapos, supported nga pala din niya ang mga 4K na monitors. Ibig sabihin yun, ang pagkakaintindi ko, mga bago kasi monitors ngayon ilalabas is 1080 times 4. So, 4K. 4,000 ang resolution. Okay, ano pa? Bali, may GPU boost siya. Katulad ng nabanggit natin kanina. Stocks, engine clock niya is 1,005 MHz. Memory clock niya is 1,500 MHz. Katapos, 256-bit memory ang interface niya. At katapos, ano pa ba? Well, yun lang. Meron din siyang feature pala na FXAA, yung bago ngayon, mas mabilis na anti-aliasing. Katapos meron din siyang TXAA. Gusto ko lang bigyan ng medyo clarification yon. Yung TXAA, ano ba nagagawa nun? Well, kapag ikaw ay nag-anti-aliasing, pag 2 times or 4 times, panis na yan sa video card natin ngayon ng mga bago. Pero kapag nag-16 ka na o 8X ka na, medyo bumabagal yung frame rates natin, bumabagsak. Pero, dahil, ano bang dahilan nun? Dahil kailangan niya ng mas malakas na power from the video card. Pero this time, sa 680, meron siyang feature na TXAA. Anong ibig sabihin nun? Pwede mo makuha yung quality, image quality ng 8XAA, pero ang required lang na power niya ay parang katulad lang sa 2XAA. Yun yung mode 1. Meron pang mode 2. Mas better sa 8XAA, pero ang kailangan lang na niya na power na sa GPU is 4XAA. So, big plus yun para sa performance ng GeForce GTX 680. Mas makakatulong magkaroon ng magandang image quality. At the same time, low power lang yung kailangan niya, nire-require niya para sa GPU na i-process yung image quality na yan. So, better image quality, better gameplay na experience. Okay, so yun lang yung
features at mga bagong video card na to ng GeForce GTX 680. Sana nag-enjoy kayo sa unboxing, sa simple unboxing na ito ng Pinoy version. At sana manood din kayo ng mga upcoming na reviews natin ng based sa GeForce na ito ng 680 versus sa 7970. Hopefully makagawa tayo agad ng review niyan. At sana manood pa kayo ng iba pang mga future unboxing namin dito sa Pinoy version unboxing. Sana nag-enjoy kayo at maraming salamat.